Ibo sa mga tao. But then, we need to know that we as human beings shall be saved. In the sight of God, we are guilty. That is the pronouncement, not just the pronouncement of ICC, but a pronouncement of God Himself. Kag sa iya nga pagpronunsya, siya ang Diyos nga kung siya magpronunsya, husto ina. Sa Romans, let God be God and let man become liars. Ang tao butigon git, ang tao may tago git, apan ang Diyos magapapiling nga husto kag matarong kag Diyos nga nagauyat si husto nga justisya. Gani sa Genesis, ato nakita dira, no, si Isaac at dinalangin nagasiling, siya ang Diyos kapag maghimo sa sina nga pagpamatbahat kung siya ang magdeklarar sa justisya, isa ka justisya, kaya ang paghahimuon ang gusto kag hindi na mamangkot, kag hindi na magdebate, hindi na mag-argue ang tao. So, di mo ito po riso, dili na ito makitaan ang isa ka bagay nga ang ina tinagablang crime against humanity, daw masilin natin na ang tao nagapamatok sa Diyos. Kagi isa ka butang na dapat natin turupang doon, siya ang Diyos nga wala nagahangilin sa pagpamatay sa tao. Oh. Sa tiyon ni Noah, ano nakabot to? Nakabot ang ginang paglupong sa Diyos pagi sa anaw. Sa tiyon, sa turi ni Babel, ang istorya kay Nimrod. Napukan, gitagdag, kung naguba ang ginang turi ni Babel. Kag siguro sa bahay isang tao, Lord, hindi na nagkakadapat, nihimuon mo. Hindi gusto ina. But then the question, who are we to question the act of God in bringing about justice in this world? Sino ba na kita na magsupat at magpamangkot kag debate na tubangan sa Ginoo? Kaya nagapahayag nila na kung siya maghimo sintigan, isa katikan na bukos kag bukos kag lubos nga pagpahayag sin justisya sa sininga kalibutan. Kalibutan. So, abyan hinigugma ko. We need to really arm ourselves and inform ourselves with these usages of the terms that is being used by people in this world. They may say crime, but then the Bible would say we are all under sin. We have been committing sin that we have inherited from the first parents that we have. And when we say humanity, we could not generalize humanity. Yes, probably God loves the world, all men in this world, yet only those people who have come to the Lord, who recognize the Lord, and have surrendered to the Lord, and just ask for the forgiveness from the Lord, only those people that could receive the forgiveness and the salvation from the Lord. Gani isa na katinaga na nga ako nakit Andre sa Habakkuk chapter 2 verse 20. And there is a corresponding parallel verse in Zechariah chapter 2 verse 13. Igasiling diri, let all men remain silent before the Lord. Let all men remain silent. Kaya siguro kung sa aton normal nga pagkatao, mag-diskuter kita, madibate kita, magatamag kita sa sina na rally, kag nagapamatok sa sina nga mga kita. But then if we are faced kung kita nagatubang sa Diyos,
Hindi ka na maggahod pa kay siya ang Diyos nga nakahibalo sa tanan. Amen? Amen. Kage sa sini nga mga hitabo nga naglungtad sa aton nga pungsod. Isa ka hitabo nga dapat naton itugyan sa Ginoo sa pagpangamuyo. God, I really believe that God is sovereign over these matters that is taking place in our country. Ano bang bansang Ginoo dira? Siya ang Diyos yung may gahom sa pagpapungko sa isang leader, at siya man ang Diyos na may gahom sa pagpukan sa sina nga leader. Tingnan mo, numan yung mga itabog diri, yara siya na sovereign nga nagpahayag sa iya nga pagkontrolar sa sini nga mga hitabo. Kung ato na hibaluan that God is sovereign, high above all these things, noise that we are singing, but then we need to arm ourselves and be at peace with God that He is in control of these things that is happening in our country. Amen? So hindi kita magkaawa, no? We know the Word of God. Yes, we have seen all of these things that is happening in this world, particularly in our country. But then we are being assured, and therefore we are being comforted that God is in control by His sovereign grace. Amen? Praise the name. Magandang dugitan sa siningat yun.